So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ang isa sa entry-level or bagong entry-level smartphone ni Vivo, which is the Vivo Y28. Maganda kaya itong i-purchase ngayong bare months. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ayan, maraming nagka-interest doon sa ating unboxing video ng Vivo Y28 at maraming nagre-request na i-review ko na. Ayan na mga J-Vlog, i-review na natin ng Vivo Y28 at unang-una dyan is yung kanyang, nagamit ko na to ng 1 month. Pero hindi yung araw-araw, pero in-observe ko siya. Hindi yung dire-diretso, pero so nasa akin na tong Vivo Y28 ng 1 month. And yun, share ko na sa inyo yung thoughts, experiences ko dito sa smartphone na to para meron din kayong guide kung bibili kayo nito, lalo na parating nagsisale ngayon, bare months, di ba? So, yon. First is the SRP. Usapang SRP tayo. 2 variants po ang Vivo Y28. Meron tayong 8GB 128 na merong presyo na 7,999. Tapos meron tayong 8GB 256 na merong presyo na 9,999. So, kung makapansin nyo, entry-level smartphone kasi below 10,000 pesos. Pero, ayun nga, pag bibili kayo sa Shopee, mas mura siya or below SRP, 7,000, ewan kung makita sa focus. Focus natin. Ayan, track natin. 7,649 pesos. Ayan, with voucher yon. Pero maganda doon, minsan, nagsisale nga si Shopee ng mas below SRP, tapos makukuha nyo pa siya ng less voucher, matik makukuha nyo pa to ng below SRP niya. Which is ito nga, 7,600, baka makukuha nyo ng 7,200, mga ganyan, or 7,000. So, sa kanyang presyo, titingnan natin kung sulit ba yung specs na inilagay ni Vivo dito sa Vivo Y28. At kung interested kayo mag-purchase ng Vivo Y28, ayan, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. I-check out nyo na kung interested kayo. So yung mga J-Vlog, gusto ko share sa inyo yung advantages and disadvantages na itong Vivo Y28 for me based sa aking experience. Una, doon muna tayo sa disadvantage na napansin ko. Meron tayong mga few. Number 1 sa chipset. Chipset is sobrang hindi siya perfect fit sa presyo, which is MediaTek Helio G85. Kasi to be honest, yung MediaTek Helio G85 ngayon, nakikita na natin yan sa mga smartphone na below 6,000 pesos, mga 5K, 4K, G85 na nakikita. Which is dito sa mga 7,000-ish na mga smartphone, nasa G99, G99 Ultimate, Snapdragon chipset. So, ganyan yung mga nakikita natin. So, hindi perfect yung fit, yung chipset niya sa kanyang presyo. Kasi ako, pag nagre-review ako, syempre, binabalance ko yung specs sa presyo niya. Kung sulit ba yung chipset doon sa presyo ng smartphone. Pero yun nga, syempre, titignan natin kung balance din yung specs netong Vivo Y28 sa kanyang presyo na 8,000, almost 8,000 and almost 10,000. Chipset ang main na hindi bagay sa presyo niya. Which is, don't worry, sa chipset naman ng G85, hindi naman meaning na kung hindi bagay, mabagal. Hindi naman meaning nun na hindi na siya usable. Hindi lang siya perfect sa price point. Kasi yun nga, tulad na sinabi ko, nakikita natin siya sa mas mababang presyo. Although, when it comes sa performance, nakapaglaro naman ako sa Vivo Y28 ng mga few games like ML, COD, Genshin, Fire Diary 4, and Honor of Kings. Sa Genshin lang siya medyo nahirapan. Sa high, syempre. ML, ang nakakalungkot lang dito kasi hindi optimized yung chipset sa mga games, hindi available yung matataas sa settings. Siguro hindi kaya ng chipset kaya hindi siya available kasi matagal na lumabas ng G85 eh. Lalaro kayo dito, hindi siya for gamers. Hindi siya nakadesign for mga hardcore gamers. Kasi syempre mga hardcore gamers lalo na sa mobile, gusto nila yung mga high settings at smooth yung performance. So, casual game, casual user, pwede naman sa Vivo Y28. Ano naman mga J-Vlog so far yung napansin kong disadvantage nitong Vivo Y28. Next sa advantages tayo, marami tayong napansin at nagustuhan. Next sa disadvantage niya is yung resolution. Resolution is a big no-no na yung HD Plus 720p, lalo na sa presyo na 7,000. Usually nakikita na natin is Full HD Plus 1080p. HD Plus 720p sa mga smartphone na 6,000 is acceptable pababa. Pero sa mga ganito is Full HD Plus ng considerable HD Plus Full HD Plus 1080p na ang reasonable na lagay nila kasi i-compare mo kasi sa ibang brand sobrang layo na kasi iba AMOLED
Full HD plus 1080p, 120Hz screen refresh rate sa presyo na 7, 8, 10,000 pesos, di ba? So, yun, kailangan lang maging level up ni Vivo when it comes sa display resolution dito sa Vivo Y28. Hindi siya bagay sa kanyang presyo ulit. Next naman mga ka-J-Vlog sa advantages, marami rin naman tayo nakuha nagustuhang advantages ng Vivo Y28. Number 1 sa camera. So, I think dito nagfo-focus talaga si Vivo sa camera side. Dahil nakapagtingin ako ng mga photo samples ng Vivo Y28, maganda yung mapoprovide na camera nito smartphone na to. Main megapixel is 50 megapixel. Maganda naman yung camera. So, sa mga mahilig mag-selfie, mahilig sa photography, na nagdududa sa Vivo Y28, yun, meron naman tayong photo samples na magpapatunay na maganda naman yung camera ng smartphone na to. Next is yung speakers. Sa speakers niya is dual steer speakers. Tapos, ang malupit doon is, 300% volume. So, malakas naman yung speakers ng Vivo Y28. Next, sa battery. Ito rin yung isang advantage ng Vivo Y28 is yung kanyang malaking battery capacity. Usually kasi pag nakakita tayo ng smartphones today is 5,000 mAh lang, di ba? Dito sa Vivo, 6,000 mAh, which is all goods yan. Napakalaking advantage yan. Malaki battery capacity niya. And ito malupit, 44 watt fast charging na siya. So, mas mabilis na mag-charge dito sa Vivo Y28. So, very convenient. Yung ganyang malaking battery, tapos tinaruan ng mataas na fast charging rate. At ang pinakalas mga ka-J-Vlog when it comes sa kanyang design. So design talagang hindi ako binibigo ni Vivo diyan. Kahit mapa-entry, budget, flagship, mid-range, lahat ng mga Vivo smartphones ngayon na lumalabas ay sobrang nagustuhan ko yung design niyan. So dito sa Vivo Y28, bibigyan kayo nito na outstanding design. Lalo na tong agate green or agate green. Maganda siya, very stunning. Kaya yun, panigurado, pag gagamitin nyo to outside, ay makakuha to ng attention ng mga consumers, di ba? Sila mga J-Vlog yung advantages and disadvantages netong si Vivo Y28. Hopefully, nakatulong to sa inyo, sa inyong buying decision kung nag-iisip kayong mag-purchase nitong smartphone nito. So, video sample, rear camera of the Vivo Y28. So, pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 FPS. Ayan siya. So, pwede natin siya i-zoom. So, let's try. Ito tayo sa may Skyway. Hanggang 2.5. Wait, let's try natin. Hanggang 10 times digital zoom siya. Ayan, oh. Balik na natin sa normal. So, yan yung video quality ng Vivo Y28 sa rear. So, video sample, front-facing camera of the Vivo Y28. So, ang pinamax sa resolution, same din sa rear na Full HD 1080p at 30 FPS. So, yan yung quality nung kanyang front-facing camera. Ayan. Pwede natin zoom. Oh. Diba? So next, explore natin yung design at yung build quality netong si Vivo Y28. Siyempre, hindi ako binibigo ni Vivo when it comes sa mga design ng kanilang smartphones. Napakaganda, even yung mga entry-level smartphones. So very attractive naman yung design neto kahit na minimalist siya. Ang nagustuhan ko dito yung color niya, which is itong agate green. Ayan. So medyo may pagka-dark emerald siya. Tapos pag tinitilt natin, nagiging color block dito na yon, which is cool naman na meron siyang two-tone na color pag tinitilt natin sa light. Maganda rin yung decision nila na matte finish yung back cover niya and plastic po ito. Meron tayong glossy side dito sa camera module at meron siyang dual rear camera system at I think ito is notification light. And meron tayo ditong flash. Sa right side, so sa frame medyo kakaiba dahil ano siya, glossy type mga ka-J-Vlog.
And I think kaya nila to ginawang ganito kasi 'di ba alam niyo naman sa mga iPhones yung stainless steel design nila ganito itsura yung mga glossy. So pag tinignan niyo to ng malayuan parang akalain niyo na parang iPhone look-alike siya. 'Di ba na stainless steel pero hindi po, plastic lang yan, glossy plastic. And madali itong magasgasan pagtagal. Sa right side nandito yung ating power button, / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is the 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port at yung speaker grills. And syempre sa bibili netong si Vivo Y28, meron na po siyang screen protector out of the box pag bumili kayo neto. Ito yung nakakatuwa dito sa smartphone na to dahil himala nga na bihira lang ako makakita ng punch hole display sa entry-level smartphone ni Vivo. So, yun yung maganda. Nagta-transition na sila finally. Ilang taon din natin hinintay na mag-punch hole display si Vivo sa mga entry-level. Nakikita na natin yan Nakikita na natin yan, for example, na dito sa Vivo Y28, which is good addition na yan, kumbaga mga ka-J-Vlog. 9Hz screen refresh rate pala to. Nagustuhan ko dito yung kanyang brightness. Mataas yung brightness neto. Magandang color accuracy ng display and 9Hz screen refresh rate siya. So, okay na okay. I think minimum na rin talaga ngayon is 9Hz screen refresh rate. Pag titignan nyo to, marami siyang mga bloatware apps. Ayan. So, pwede nyo namang alisin yung mga yan, mga J-Vlog. Pwede nyo i-uninstall yung iba. Pero yung hot apps na hindi pa naman yan naka-download. So, parang suggestion lang yan. And meron na tayong mga ibang bloatware dito na naka-install. So, next explore natin yung camera app ni Vivo Y28. So, si Vivo Y28, ayan, sa photo, nandito tayo sa main camera niya. Meron tayong 2x zoom na hanggang 10x digital zoom tayo. Tapos, meron tayo ditong filters. Ayan, may filters tayo. Meron tayong Google Lens, flash and settings. Sa settings, ayan, meron tayong iba-iba dito. Meron tayong watermark, meron phone model sa baba ng ating mga photos, aspect ratio and timer, portrait mode for background blur, night mode for low light shots. Video, sa video naman is meron tayong support sa Full HD 1080p up to 30 fps lang. Meron tayong more. Sa more, para magamit yung full potential ng kanyang 50MP, pumunta tayo sa 50MP mode for more high-definition photos. Meron tayong panorama, documents, slow motion, time-lapse, pro mode, and live photos. Sa front camera naman, ayan, meron din pong portrait mode, yung front camera ng Vivo Y28. Meron din siyang night mode. Photo, ayan, meron tayong photo mode, of course. Sa front cam, syempre, meron din tayong filter sa front. Para ma-activate yung beautification dito sa portrait mode, ayan. Siyempre, napaka-importante ng beautification sa atin. Video sa front is same. Full HD 1080p at 30 frames per second. So yun mga J-Vlog, very simple lang naman ang camera app ng Vivo Y28. So yan, try naman natin yung kanyang biometrics. So first is yung fingerprint scanner. Start natin. Fingerprint scanner, yan, mabilis, oh. Fast and accurate siya. Next, face unlock. Face unlock, mabilis din. Ayan. So, biometrics, pasado. Fast and accurate, both face and fingerprint scanner. So, yan mga ka-J-Vlog, yung ating full review dito sa ating Vivo Y28, isang bagong entry-level smartphone ni Vivo. Ang pinaka-main na tanong, Lods, maganda ba siyang bilhin? For me, pag nakuha nyo siya ng mas mababa sa kanyang presyo, o mas okay siyang bilhin. Kasi yun nga, when it comes sa price na kasi, lalo na yung yung chipset, hindi talaga bagay sa kanyang price point. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, hindi naman lahat ng consumers ay tumitingin lang sa chipset. Yung iba kasi nagtitiwala na sa brand. Gets ko yun. Marami talagang ganyan na consumer, lalo na ako. Ako, mga ginagamit ko talagang very trusted kong brand is Samsung. Ang unang-unang nagustuhan ko sa Samsung is yung Samsung Knox. Sa iPhone, ecosystem ng Apple. Sa Vivo, ang gusto ko sa Vivo, camera. Kaya yon, maraming consumers na avid ng Vivo, kahit na mababa yung chipset na binibigay, binibili nila yan kasi tiwala sila sa brand. Pero pa silang ibang tinitignan na specs beside doon sa chipset kasi hindi naman sila more on gaming. Marami na ako na-interview na mga consumers. Ano po ba tinitignan nyo sa smartphone? Hindi naman po ako mag-games.
Ang hilig ko lang is social media tsaka taking photos. So yun, nire-recommend natin si Vivo. Kasi hindi naman po meaning na kung hindi bagay yung chipset, mabagal na yung smartphone. Meaning ko dyan, yung chipset na yun ay nakikita natin sa mas murang halaga. So meron kayong better option to get when it comes sa presyo na G85 na mas mura. Pero sa Vivo Y28, yun nga, I know meron siya nakakalungkot na specs, lalo na yung HD plus 720p at yung G85. Kaya to be honest, yung kanyang presyo, hindi perfect fit sa specs na nilagay ni Vivo. Kung makukuha nyo to ng mas mura, mas okay siya, tulad nyan, kung gusto nyo makuha ng mas mura yung Vivo Y28, bumili kayo sa Shopee, sa official store ni Vivo, dahil pag nakuha nyo to ng S7,000, below 7,000, kumbaga magigisulit pa siya. When it comes sa user experience, when it comes sa user experience, social media, hindi naman po mabagal ang Vivo Y28. Snappy rin naman siya kahit papaano, hindi siya mabagal mag-open ng apps, nakakapag-social media naman tayo ng maayos, and yun nga, mabilis yung charging rate niya. So kung interested kayo sa Vivo Y28, ayan, nilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na at i-add.